Hi guys, this is Mom Marley and for this video, let's have po a short discussion ng matatag curriculum. Okay? So matatag curriculum also known as bansang makabata, batang makabansa again. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa. So siguro 'di ba, iba sa inyo ngayon ay naging curious or siguro may mga questions kayo in mind kung bakit meron tayo ngayong gina-present na matatag curriculum. It is because even before pa lang nung inimplement ang K-12 curriculum, marami na talagang nagsilabasa ng mga issue, lalo na meron yun siyang additional na 2 years of schooling sa basic education. So, di ba, nadagdagan tayo ng 2 years ng senior high school. And then, based sa kanilang mga reviews, ni-review ng DepEd ang existing curriculum na meron tayo ngayon. And nakita nila na one of the issues ay overloaded ang ating existing curriculum with too many lessons or subjects. Ibig sabihin, ang problem po ng existing curriculum natin ay napakaraming subjects, napakaraming lessons, overloaded siya, kaya nagiging burden siya sa mga students, hindi lang sa mga students but even sa mga teachers. Kaya para ma-solve ang issue na yun ay ang Department of Education gilaunch nila ang matatag curriculum as a recalibrated K-10 curriculum under the K-12 program. Siguro ang iba sa inyo na-confuse. Ma'am, bakit ang nakastipulate lang po ay recalibrated K-10 curriculum na K-12 naman talaga ang meron tayo ngayon? So guys, ang matatag curriculum ay hanggang junior high school lang po. Hindi pa po kasali ang sa senior high school. Ibig sabihin, para ma-solve yung problem na overloaded ang ating current na curriculum ng mga subjects and lessons, gi-revise po nila ang K to 12 curriculum, pero ang gi-focus lang po nila is ang kinder to grade 10. Gi-cut down nila ang number of subjects in grades 1 to 2 from 7 to 5. Again, ang ating issue, overcrowded, overloaded ang existing curriculum. Kaya gi-present ang matatag curriculum para ma-solve ang problem, and from 7 na mga subjects sa grades 1 and 2, gi-cut down po nila into 5 subjects na lang. And as you can observe, ang nakastipulate is recalibrated K-10 curriculum. Hindi po siya talaga kapalit na or hindi niya pinalitan ang K-12 program. It is because under pa rin siya ng K-12 program. So ang focus natin dyan is ang word na recalibrated. When we say recalibrated, it means to make small changes to an instrument so that it measures accurately. So when we say recalibrate, that means gi-alter lang, gi-modify lang, gi-change lang, gi-revise lang. It doesn't mean na meron tayong matatag curriculum, papalitan na niya ang K-12 curriculum. Hindi po. May mga konting changes lang, may mga konting revisions lang po sa kinder hanggang sa grade 10. Again, ang matatag curriculum hanggang saan lang po? Grade 10. But, under pa rin ba siya ng K-12 curriculum? Yes. Again, under pa rin siya ng K-12 curriculum. So, bakit ganyan siya, ma'am? So, the clamor to review the K-10 program grew stronger over the years as Filipino learners continue to perform. Alam natin to, poorly. Napaka-poor po ng performance ng ating mga students, hindi lang here nationally, but even internationally as assessed and noted by the Department of Education. Kaya nga needed na may konting changes na ilagay tayo sa kinder to grade 10. And kung babalikan natin yung kanina, the Department of Education launched the Matatag curriculum as a recalibrated K-10 curriculum under the K-12 program. I-emphasize ko lang po na ang focus niya lang is ang K-10 curriculum, kaya nga sometimes tinatawag siyang the Matatag
K-10 curriculum. But under ba siya ng K-12 curriculum? Yes. May mga revisions lang ba na ginanap or ginawa? Yes. Bakit may mga revisions? Kasi overloaded tayo ng subjects. And isa sa mga revisions from 7 na subjects, ilan na lang po ang grades 1 to 2? 5 subjects na lang. And ang matatag curriculum ay under siya sa leadership ng ating Vice President and Education Secretary Sara Z. Duterte. So again, it is also known as Bansang Makabata, Batang Makabansa. And inintroduce po siya January 30, 2023. Now, let's have some curriculum review findings. Ma'am, ano yan siya na curriculum review findings? Yan po yung mga nakita nila na issues or problems ng ating current or yung existing natin na curriculum. So isa sa mga nakita nila na mga findings ay ang curriculum content is congested. Ibig sabihin, napakarami nating subjects, congested masyado to the point na hindi na natin nabibigyan ng importance ang literacy, ang numeracy. At the same time, yung mga instructors, yung mga teachers natin, since napakarami na mga subjects, napakarami ring learning competencies and limited lang po ang time available for instruction. So yung mga teachers, yung mga learners, overburden sila ng mga lessons, may other school tasks pa, may other activities pa, and yung mastery ng fundamental skills such as, ano yung fundamental skills natin? Yung reading, yung writing, yung solving simple math problems, nako-compromise na siya. Pangalawa, misplaced prerequisite learning competencies. May mga competencies na hindi naman talaga age appropriate. And imbalance of cognitive demand na dapat, di ba, pag bata, pag grade 1, dapat foundation yan siya. Formal learning, dapat literacy and numeracy. Pero hindi siya nabibigyan ng importance na ko-compromise siya. It is because napakaraming subjects. So balikan ko lang, based sa review ng DepEd, ang existing K-10 curriculum was overloaded with too many lessons or subjects. And isa sa mga solutions na nakita talaga nila is ang pag-revise nito, kaya nagkaroon tayo ngayon ng matatag K-10 curriculum. Now, ano ba yung matatag agenda? So, matatag agenda, make the curriculum relevant to produce job-ready, active, and responsible citizens. Next, take steps to accelerate the delivery of basic education services and provision facilities. Next, take good care of learners by promoting learner well-being, inclusiveness, learning, and positive learning environment. And give support for teachers to teach better. Kaya nga siya matatag. Ang curriculum, i-make maging relevant. Mag-take ng steps to accelerate basic education na delivery. I-take good care ang learners and give what? Support to teachers. Kaya naman, sa new K-10 curriculum or the matatag curriculum, learners are prepared with strong clue, literacy, and numeracy foundation. Kasi nga, di ba, ang 7 na subjects, ginawa na lang pong 5 para makapag-focus sila sa literacy and numeracy. Yung mga fundamental skills talaga na needed ng mga estudyante. Next, sa new K-10 curriculum, learners are clue equipped with 21st century skills. Kasi di ba ang focus nila ay ang i-accelerate ang delivery talaga ng basic education. Next, learners are another clue. Nagiging nationalistic. Bakit, ma'am? Kasi later, madidiscuss po natin na dinagdag na subject ang makabansa and global. And ang last, learners are ready to what? Succeed in life. Kasi nga 'di ba kanina, yung una talaga is make the curriculum what? Relevant to produce job ready, active, and responsible citizens. Kaya ready ang learners to what? Succeed in life. Now, ano pala ang objectives na matatag curriculum? So, di ba? Based pa lang guys sa ating discussion, makikita na talaga natin na ang revised na K-10 curriculum ay significant leap
talaga siya toward a better and more promising future for Filipino learners. So let's really hope na okay talaga ang implementation ng matatag curriculum. Now, going back, ano yung objectives ng matatag curriculum? Remember, ang unang problem kanina ay congested ang ating curriculum. Kaya ang unang objective ng matatag curriculum ay what? Ma-decongest ang overcrowded curriculum that resulted in compromised fundamental skills among learners. Diba? Balikan ko lang yung kanina na slide. Ang unang problem, curriculum content is congested. Kaya ang job ng matatag curriculum, i-decongest ang overcrowded curriculum para hindi siya burdensome sa mga teachers as well as sa mga students. Next, to make learning competencies age appropriate and properly sequenced in terms of progression. Kasi 'di ba, ang problem kanina, misplaced ang prerequisite learning competencies. Kaya ang isa na naman sa goal, sa objective ng matatag curriculum ay dapat ang learning competencies ano raw? Age appropriate developmentally appropriate and properly sequenced. And remember, ang third na problem kanina, may imbalance ng cognitive demand. Kasi nga, bata pa lang, napakarami ng subjects. So, ang ginawa nila sa matatag curriculum ay dapat mas strengthen ang foundational skills. Ano yun siya? Literacy, numeracy, and ma-intensify ang values formation ng learners. Kasi later, madediscuss po natin na sa matatag curriculum gagawin na subject ang GMRC, Good Manners and Right Conduct. So again, yung problems kanina, ang curriculum content congested. Kaya sa matatag curriculum, i-decongest siya. Pangalawa, misplace ang prerequisite learning competencies. Kaya naman, sa matatag curriculum, ang learning competencies dapat gagawin nilang age-appropriate and na-arrange talaga siya sequentially. And ang third, imbalance of cognitive demand. Kaya ang gagawin sa matatag curriculum, magfo-focus po tayo sa fundamental skills in reading, numeracy, and writing. So ma'am, kailan pala magsisimula yung matatag curriculum? Now, if curious kayo guys sa implementation, here is the discussion sa implementation. While the pilot implementation starts this year, again ha, ang pilot implementation po magsisimula this year. DepEd will implement in phases, hindi siya isabay per grade level, the matatag K-10 curriculum beginning school year ngayon, 2024 to 2025. Again, review muna tayo guys. Pag matatag curriculum, hanggang grade 10 lang. But again, revised version lang siya, still under pa rin po siya sa K-12 curriculum. Ano yung problem? Congested ang subjects. Kaya ginawa ang matatag curriculum para ma-decongest ang subjects from 7, ginawa na lang po siyang 5 sa grades 1 and grade 2. And in terms of implementation, ngayon po magsisimula ang implementation ng matatag curriculum pero in phases. Hindi po isasabay ang sa kinder hanggang grade 10. Tingin sa table sa next slide. Focus muna guys sa ating table. So, ibig sabihin po, magsisimula ang matatag curriculum na implementation ngayon. However, ang focus lang po is ang grade 1, grade 4, grade 7, kinder. Ibig sabihin po, pag i-question sa board exam, kailan magsisimula ang implementation ng matatag curriculum, answer this school year, 2024 to 2025. However, phases siya. Ang i-implement pa lang ngayon ay grade 1, grade 4, 7, and kinder. Now, tingnan ninyo guys ang table. Madali lang siya i-remember. It is because sunod-sunod lang yan siya. Grade 1, grade 2, grade 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kinder ngayon, 2027, 2028, last ang grade 10. So, pinaka-last po ang grade 10. So, ang i-remember lang, ngayon, sa school year na 2024 to 2025, 1, 4, 7 kinder. 1, 4, 7 kinder. Again, ano lang yung i-implement?
or ano lang yung mga grade levels na i-implement ang matatag curriculum this school year? Answer, 1, 4, 7 kinder. Again, 1, 4, 7 kinder. Isa pa, 1, 4, 7 kinder. Yan lang po ang i-remember. So the revised curriculum under the K-12 program will be formally implemented starting next school year, and ngayon yan siya, 2024 to 2025. Pero ano nga lang yun ng mga grade levels? 1, 4, 7 kinder. Again, 1, 4, 7 kinder. And proceed tayo sa highlights ng revised K-10 curriculum. So dito tayo sa highlights guys kasi konti lang talaga yung time na binigay. So highlights of the revised K-12 curriculum. So remember, congested ang existing curriculum kaya ang gagawin po natin sa matatag curriculum or the new K-10 curriculum, i-decongest ang curriculum. So kung titingnan nyo dyan guys, ito yung data ito from DepEd. Yung mga learning areas ng current, umabot po siya ng 11,737 pero sa matatag curriculum na lang po ay 3,664. So ang main feature talaga ng revised K-10 curriculum is reducing the number of competencies, making it a leaner version of the current curriculum. So ano yung leaner version, ma'am? When we say leaner version, parang siyang thinner version ba? Mas pinasimple na siya na version ng K-10 curriculum ngayon. So again, ang main feature talaga is i-reduce ang number ng competencies. Pangalawang highlight, ang focus na po nila is ang foundational skills. Sinabi ko talaga ito kanina sa intro pa lang na from 7 sa existing curriculum, ang grades 1 to grade 2, ilang subjects na lang po? 5 ang kanilang subjects. So para ma-emphasize ang development ng foundational skills such as literacy, numeracy, socio-emotional skills among young learners, ang revised K-10 curriculum gi-cut down ang number of subjects in grades 1 and 2 from 7 to 5. Tingin guys dyan sa inyong screen. Sa current na curriculum, meron tayong 7. Ano-ano yung 7? Mother tongue, Filipino, English, Mathematics, Araling Panlipunan, MAPE, Edukasyon sa Pagpapakatao. But tingnan, ang sa matatag curriculum, 5 na lang. Language, Reading and Literacy, Mathematics, Makabansa, GMRC. Now, take note. Sa matatag curriculum, gi-remove as subject ang mother tongue. Hindi na po siya separate subject. However, pwede pa rin naman silang gumamit ng mother tongue as a medium of instruction, but hindi po siya separated na subject. Next, kung mapapansin niyo guys, binalik ang GMRC, that's good manners and right conduct. Another, ma'am, bakit wala pong MAPE dyan? Actually guys, may MAPE yan, pero later on pa yan siya ilalagay sa matatag curriculum. Hindi talaga magsisimula yan sa grade 1. So again guys, balik tayo. Sa matatag curriculum, ang focus, i-decongest ang, mga learning competencies. Pangalawa, ang focus na nila ay foundational skills, fundamental skills na lang. From 7, ginawa na lang 5 subject, tinanggal as separate subject ang mother tongue at dinagdag ang good manners and right conduct. So, the revised K-10 curriculum will also set the stage for the comeback. Binalik po ang GMRC kasi alam naman talaga natin na mga estudyante ngayon, grabe ang kanilang mga attitude. So, good manners and right conduct as a learning area, again a subject, learning area or a subject under Republic Act 11476 or the GMRC and Values Education Act of 2020. So guys, in case nang i-question sa board exam, ang GMRC, we have RA 11476, binalik po siya sa matatag curriculum. And so 'di ba ang focus talaga dito is ang formation ng ating learners' values and development of their characters. So will be intensified na siya. And the recalibrated curriculum highlights the promotion of non-violent actions and the development of conflict resolution skills in learners through the integration of peace competencies. So again, ang unang highlight na matatag curriculum is i-decongest ang
learning competencies. Pangalawa, ang 7 na learning areas, ginawa na lang po siyang 5, tinanggal as subject ang mother tongue and binalik ang GMRC under RA 476. And third na highlight, ang focus na kanina diniscuss ko, foundational skills. Ito yung important features. Again ha, the new K-10 curriculum has 7 important features. Una, i-generalize na lang natin. As a summary, ang new K-10 curriculum may 7 important features. Una, focus ng foundational skills, decongested na ang curriculum, i-balance ang cognitive demands, clear articulation of 21st century skills, i-reduce ang learning areas from 7, 5 na lang, i-intensify ang values education, and i-strengthen ang peace education kasi ibabalik ang GMRC, and on a par, maging equivalent tayo sa international standards. And in terms of the learning areas na matatag curriculum, ito po yun siya. So among the notable changes ng ng matatag curriculum is ang less congested na curriculum that the learning areas in grades 1 to 2 have been cut from 7 to 5. So ito po yun siya. Siguro na confused kayo, ma'am, ano yan siya? Tingnan lang niyo guys kung saan nakalagay yung kanilang white. Example, sa grade 1, ang subjects pa lang ito 1, 2, 3, 4, 5. GMRC, mathematics, pangkabansa, reading and literacy, language. Pagdating na ng grade 2, may Filipino na and English. So, i-base nyo lang guys sa naka-white. Pero, para mas maintindihan siya, ito na lang. Sa grade 1 ngayon, di ba meron tayong 7 subjects? But, sa matatag curriculum ang learning areas, 5 na lang. Ano yung 5? Reading and literacy, language, makabansa, mathematics, GMRC. May mother tongue ba na separated subject? Wala. And binalik po ang GMRC. That is sa grade 1. Now, tingin, focus sa grade 2. Pagdating po ng grade 2, ang reading and literacy and language naging English and Filipino na siya. Again, sa grade 2 po, sisimulang simultaneously ituturo ang English and Filipino. Kaya pag i-question sa board exam, sa matatag curriculum, kailan ituturo ang English grade 2, ang Filipino grade 2. Again, kailan ituturo ang English and Filipino grade 2. Grade 2. Pagdating ng grade 3, as is, nandiyan pa rin ang English, ang Filipino, makabansa, mathematics, GMRC, ilan lahat? 5. Remember, di ba kanina sa discussion, ang 7 ginawang 5 sa grades 1 and grade 2 lang. Again, 5 lang ang learning areas ng grade 1 and grade 2 kasi pagdating sa grade 3, idadagdag na po ang science. So again, balik tayo. Kailan sisimulang ituturo sa matatag curriculum ang English and Filipino? Answer, grade 2. Next, kailan idadagdag po ang science? Grade 3. Pero kailan nagsimulang itinuro ang GMRC? Of course, grade 1 pa lang, nandoon na ang GMRC. So again ha, pag Filipino and English, grade 2. Pag science, grade 3. GMRC, grade 1. Makabansa, grade 1. Mathematics, grade 1. Nasa grade 1 yan lahat kanina. So, ito lang yun siya kanina. Next, pagdating ng grade 4, okay, tingin ha, sa grade 4, nawala ang makabansa. Again, pagdating ng grade 4, tinanggal na subject ang makabansa at papalitan yan ng 3 subjects na EPP, AP, MAPE. Again, kailan tinanggal ang makabansa? Grade 4. Ano ang pinalit sa makabansa? EPP, AP, MAPE. That means, ang makabansa po na subject until what lang? Grade 3. Again, ang makabansa until grade 3 lang po siya. Kaya pag i-question sa board exam, balikan ko ha, kailan nga nag-start ituro ang Filipino English? Grade 2. Kailan i-start ituro ang science? Grade 3. Kailan dinagdag ang MAPE? Grade 4. EPP? Grade 4. AP? Grade 4. May makabansa pa ba sa grade 4? Wala na. Until what grade lang po ang makabansa? Grade 3. Again, grade 3.
3. Next, pagdating nila ng grade 5, may science pa rin, English, Filipino, EPP, AP, MAPE, Mathematics, GMRC. Ibig sabihin, as is, ang grade 4 and grade 5. Wala pong nabago sa grade 4 and grade 5. Next, pagdating po nila ng grade 6, ang EPP magiging TLE. Again, ang EPP magiging ano? TLE. Review tayo. English, Filipino, nag-start grade 2. Science, nag-start grade 3. Gi-insert ang MAPE, AP, EPP, grade 4. As is ang 4 and 5, pagdating ng grade 6, ang EPP pinalitan na TLE. Again, naging ano? TLE. But still, nandiyan pa rin ang GMRC. Now, pagdating po nila na junior high school, grade 7 tayo guys. Nandiyan pa rin ang science, ang English, Filipino, TLE, AP, MAPE, Mathematics, pero pagdating ng junior high school, ang GMRC magiging values education. Again, kailan nag-start ang values education? Grade 7, junior high school. Kasi sa elementary years, ano yung values education? GMRC. Balik tayo. Filipino and English, tinuro start, grade 2. Science, dinagdag, grade 3. MAPE, EPP, dinagdag yun sila. AP, dinagdag, grade 4. As is, ang grade 4 and grade 5. Next, ang GMRC, pagdating ng grade 7, pinalitan ng ano? Values education. Na-remember kanina yung makabansa? Ang makabansa, until anong grade lang yun siya? Until grade 3 si makabansa. I-review nyo lang ito guys na video. Now, pagdating sa grade 8, grade 9, grade 10, as is na po ang sa junior high school. So ano lang ang point? Pagdating po ng junior high school, kung ano po yung subjects ng grade 6, as is pa rin. Ang napalitan lang po ang GMRC, ginawa lang pong values education. Yun lang talaga ang na-change. And yan na talaga ang subjects hanggang 8, 9, and 10. But guys, I want to emphasize, balikan ko, may emphasize ako, kung titingnan niyo po dyan, ang hindi po talaga nagbago from grade 1 hanggang grade 10 is ang mathematics. Mathematics siya hanggang junior high school. Ma'am, hindi rin naman nagbago ang Filipino and English. Yes, hindi, but dinagdag lang sila sa grade 2. But ang mathematics since 1 hanggang grade 10 nandiyan. Remember, isa sa foundational skills talaga is ang numeracy. Ma'am, foundational skills din naman ang literacy. Yes, nga lang, nung grade 1 sila, reading and literacy language ang tawag. Pinalitan lang, ginawa lang Filipino and English pagdating ng grade 2. So if ako sa inyo guys, i-screenshot nyo ito, i-review nyo yan siya based here. I-remember nyo talaga ha, kasi sayang if lalabas ito sa board exam. Now, review tayo guys before tayo mag-end. Sige na, focus. Review tayo before mag-end. Ang English, kailan nga siya ginawang subject? English, answer? Grade 2. Very good, grade 2. Next, ang science, kailan dinagdag ang science? Science, answer? Grade 3. Very good. Next, kailan dinagdag ang EPP? Kailan siya naging, na-answer na. Kailan siya naging TLE? Grade 6. Again, ang EPP naging TLE kailan? Grade 6. That means, kailan po ang TLE? Grade 6. Again, Filipino, English, grade 2. Science, grade 3. TLE, grade 6. Next, ang GMRC, naging values education. Again, ang GMRC, naging values education kailan? Grade 7. And di ba, hanggang grade 7, 8, 9, hanggang 10, as is ang subjects, ang pinalitan lang po, GMRC, ginawa lang siyang values education. Next, kailan dinagdag ang MAPE? Yung tinanggal ang makabansa kasi may 3 subjects na dinagdag. Kailan yun siya? Grade 4. Again, pag MAPE, grade 4. Ito madali lang. Kailan po ginawang subject ang Filipino? Answer, grade 2. So again ha, please familiarize this one. And also, ano lang yung
part na mga grade levels ngayong school year na i-revise po nila. Ano lang yun siya? 1, 4, 7 kinder. Again, 1, 4, 7 kinder. Yan lang po ang kasali sa implementation ngayong school year 2024 and 2025. And before we end, I will present to you guys highlight lang ng differences ng K-12 curriculum and the Matatag curriculum. But again ha, si Matatag curriculum kinder to grade 10 lang ang na-revise pa lang nila. Hindi pa nakasali ang grades 11 and 12. So, ang focus ng K-12 curriculum, knowledge and skills across various subjects. Pero sa Matatag curriculum, babalik po tayo sa foundational skills and ang values formation kasi nga 'di ba, ibabalik po ang pagtuturo ng GMRC. Next, sa K-12 curriculum, in terms of content, wider range of subjects, napaka-congested din ng ating K-12 curriculum. Pero sa Matatag curriculum, i-decongest ang curriculum at i-focus lang po nila ang core areas. Kaya sa grades 1 and grade 2, ang 7 subject, ilan na lang? 5 subject. In conclusion, the K-12 curriculum focuses on the development of knowledge and skills, while the Matatag curriculum aims to strengthen the social and religious values ng ating students. So again, balik tayo guys. Ang Matatag curriculum kay VP Sara Duterte or ang ating DepEd Secretary na ang congested curriculum, ginawa siyang congested na. From 7 na learning areas, ilan na lang? 5 na lang po. Pero ang mag-start pa lang na implementation this school year ay 1, 4, 7 kinder. Yun lang po sila. And meron actually yan silang parang slogan. So pag Matatag curriculum, makabagong curriculum na napapanahon, talino mula sa isip at puso, tapang humarap sa anumang hamon, galing ng Pilipino, nangingibabaw sa buong mundo, Matatag curriculum, grade 1 to grade 10. Under pa rin ba siya ng K-12 curriculum? Yes. May konting changes lang ba? Yes na yes. So again, that is Matatag curriculum and that's the end po ng ating discussion. Thank you so much for listening and praying po na 100% ang passing rate and ikaw ang next na top 1. God bless and I pray may masasagot kang tama this Sunday sa board exam.